Alam mo ba kung anong dapat nating i-celebrate? Ano yan na dapat natin Ikatuwa i-celebrate? ng lahat ng mga Pilipino? Ano yan? Ito po, ang Pilipinas po, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakapag-submit na ng mapa sa United Nations. Mapa? Yes, mapa kung saan ay nakalagay ang mga coordinates ng West Philippine Sea, dyan ho sa Bajo de Masinloc. Ha? Nautical chart ng Scarborough Shoal. Ngayon lang natin naisumite yan? Ngayon lang. Kailan yan? Nagpa-picture pa. Gusto makita yung picture? Totoo ba yan? Ano May dapat nga natin ipagbunyi May yan. picture pa eh. Oo. Pakita mo nga yung picture. Sige nga, totoo ba yan? Ipinagmamalaki nga ito ng buong Pilipinas, ng pamahalaan ng Maging Pilipinas. ang Pangulong Bongbong Nelson ay pinagmamalaki yung tagpo na yan. Kailangan lang. Oo. July 29 pa ito sinabit. Abadin mo isang araw lang, Oo, pero ngayon lang ibinabalita ng Department of Foreign Affairs. DFA ang nagsumite. Yes. Isinumitin nila saan? Sa United Nations Secretariat. Aba. Oo, sabi ng DFA, Oh. ito ay alinsunod sa Article 16 ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. So noon pang 19 ano yan? 82. 1982, inaatasan na tayo Oo. na magsumite ng mapa. Lahat ng mga coastal state, ibig sabihin mga bansang napapaligiran ng mga tubig, may katubigan, Oo. dapat ipapalathala nila ang kanilang official na mapa. 2026 lang natin isinagawa. Oh, geographical coordinates na magpapakita ng ating baseline. Ipakita natin yan, direct. Oo. Totoo ba yan? Baka sabi nila, kwentuhan nyo lang, dalawa kayong kabuting kahoy. Totoo ito. Ano ang batayan natin na nangyari nga yan? At diyan, ipapakita din ang territorial sea at exclusive economic zone. Hindi totoo yan. Kasi Nelson, narinig ko na ang mga nagsasabi expert sa Pilipinas. Sino bang expert yan? No need. No need. Hindi na natin kailangan yan kasi automatic atin na yan eh. Ang sabi niya Oh. basta alam na natin yung baseline natin, yung coastline, Oh. kwekwentahin mo lang 200 nautical miles. Pag sinukat mo yan. Yun na yun. Totoo. Hindi na kailangan ng mapa-mapa na yan. Alam na natin yan. Oo. Ay, hindi na kailangan natin ng anong coordinates. Paano nata- may coordinates at tubig yan? Ang natatandaan ko, meron pang isang professor dyan, ha? Isang professor, Maritime expert. maritime expert, ang pakilala niya, Oh. kinutya pa si Senador Rodante Marcoleta noon eh. Nang sinabi ganon? ni Senador Marcoleta noon na nasan yung mapa natin na may coordinates, isubmit na natin sa United Nations. Bakit ngayon hindi nyo pa nagagawa? Inaatasan na tayo. Batay pa doon sa desisyon nga ng UNCLOS. Ano? Eh, sabi nung, ano man tawag doon? Anong pangalan nun? Oh. Ang sabi nila is ano daw yun eh. Professor Stone Iron. Stone Hindi, wala. Tama. ganun ba? Stone Iron. Hindi, baka ito naman ang katwiran nila dyan, Nelson. Hindi, ang sinasabi namin hong automatic kong atin ay ang West Philippine Sea. Hindi yung binabanggit mong Bajo de Masinloc. Bajo de Masinloc. Ano yan? Anong titulo nung sinumitin nating mapa? Bajo de Masinloc and approach. And approach. O, ibig sabihin, yung papunta doon, hanggang yung paligid. So, hindi anya West Philippine Sea yan. Iba yung West Philippine Sea. Iba po yung binabanggit namin na Bajo de Masinloc and approach. Di ba? Eh, saan mo ikakabit yung Bajo de Masinloc? Eh, puro tubig nga yan eh. Nasa ang paligid ng Bajo de Masinloc, yun nga yung kine-claim natin na West Philippine Sea. Ganun. Oo. Kaya kapag minapa mo ang Scarborough Shoal, makikita mo rin yung mga hangganan ng West Philippine Sea dun sa part na yun. Ganun. Oo. Sayang wala yung... Hindi, pinakita na natin kayo ng umaga. Direct na sa kaya kayo ng nga umaga. eh. Pinakita na At natin. saka meron naman tayo rito, bakit wala itong, Meron mga pictures meron yan. yan, number 3A, Oo. Ang sabi kasi Para doon lang baka sabihin nila, kwentong barbero, Oo nga. kwentong kamoting kahoy lang sinasabi ninyong yan eh. kung matatandaan po ninyo, noong Pebrero lamang ng taong ito, Oh. sinabi ni UP Professor J. Batong Bakal Oh, na isa hong maritime expert. maritime Tagapagturo yan affairs sa and law of the sea
IMLOS UP Institute for Maritime Affairs. Ganun, no? Na matagal nang may mapa Ganun. February to Hindi naman kasi nagtatanong. Ba't kasi hindi kayo nagtatanong? Ang Ay, pinatutukulan dito si Senador Marcoleta. Nung hinahanap ni Marcoleta kung nasan yung mapa natin, para bakit hindi pa ginagawa? Ang sabi nitong si Professor, matagal na may mapa, hindi naman kasi kayo nagtatanong. Huwag kasi kayo basta-basta nagpapadala sa mga haka-haka o maling impormasyon, lalo na sa mga taong hindi naman eksperto sa batas ng dagat at teritoryo. Na ang tinutukoy niyo dyan, si Senador Marcoleta. Huwag kayo maniwala dyan. Hindi, nagpalabas nga sila ng mapa, Nelson, galing sa NAMRIA. Ayun nga. Dito pinakita rin natin dito sa palatuntunan, di ba? Ang problema, yung mapang ipinakita nila ay mapang pang-eskwelahan dyan, administrative map. Administrative map. Oo, para halimbawa mag-aaral kayo, di ba? Ito mapa ng Pilipinas, ito ang West Philippine Sea. Hindi yun ang mapang hinahanap ni Senador Marcoleta. At ikaw lang na siya, bagay mo tuloy. Yan July 31 July 31. Philippines Deposit Chart of Baho de Masinloc Ayan. with United Nations. Ayan Sino ang representante ng Pilipinas diyan? Yung Permanent representative. Representative Sa Enrique UN. Manalo. Si Sir Ike, kilala ko yan. Oo. Tapos itong mga tumanggap, mga taga-United Nations ito. Ayan kilala ko yung babae. Nagkakapi kami niyan dati. Diyan sa UN. So sa UN ito? UN Avenue dyan. Ba hindi? Teka. Baka sabihin. Hindi ba sa UN Avenue yan? Hindi. Talagang sa United Nations, sa New York yan? Ayan 31 July 2026. Aba. Philippines Deposits Chart Ito. of Baho de Masinloc Totoo with na, United Nations. Tingnan mo tingnan yung mabuti mga babayan yung mapa. Yan ba yung mapang itinuturo sa mga paaralan na sinasabi ni Batong Bakal na matagal nang may mapa, hindi naman kasi kayo nagtatanong. Ibang-iba po, kasi yung tinan mo, green lang yan, di ba? Oo nga. Yan yung Baho de Masinloc, tsaka yung paligid niya, yung mga tubig. Yun nga, baka ang ikatwiran nila, Nelson. Hindi, ang sinumitin natin dyan, Baho de Masinloc. Ayun nga. Bakit hindi yung matagal ng mapang sinasabi ni Batong Bakal lang isinabmit? Yung administrative map. Ayun ang hinahanap di ba? Hindi, kaya nga administrative map yung tinawag. Pang-local lang yun, sa atin lang yun. Ang hinahanap po ni Senador Marcoleta, yung ang UN Nautical Chart, gaya niyang isinabmit ng Pilipinas sa UN Ayun. noong July 31. July 31 yung nakalagay, no? Oo nga. July 31. Kaya mali ho yung katwiran noon ni Batong Bakal na matagal nang may mapa. Matagal nang may mapa pero hindi yan pwede isubmit sa UN, di ba? Hindi. So, ibig sabihin, kung talaga atin yan, ba't pa tayo nag-submit ng mapa pala, no? So, ibig sabihin, ito'y... para makilala nga tayo. Sinabit ba ito doon sa yung International Hydrographic, yung IHO? Hindi, dyan muna. Dyan muna Kasi sa UN. pagtatalunan yan Pwede may mga question Oo nga pala, baka may mag-claim na iba, may mga claimants. Pagka inaprobahan yan, tsaka yan matatala dun sa record. Kasi nga, gaya ngayon, Nelson, ay tumututol na ngayon ang China. Dito sa pagsasubitin natin ng mapang ito. Siyempre, kasi claimant din sila doon. Yan. At di natin alam kung baka tumutol din yan yung Vietnam, At yung iba pang claimant, Indonesia. Kasi yan fishing Disputed ground, island disputed yan. area, tsaka open sea, yung open ang lahat yan na pwedeng makapangisda. Kaya kailangan i-submit mo para titingnan nila. I-compare nila sa mapa nila kung alin doon yung yung hangganan nyo ay nag-overlap. May overlapping. Yes. Kaya kailangan nyo talaga linawin yung coordinates. At ang isa pa pong napahiya sa pangyayaring yan, Ba, meron pa ba? si retired Justice Antonio Carpio. Hindi. Ang sabi ni Justice Antonio Carpio, ano din anong tawag doon? Hindi yung Baho de Masinloc din daw Sabi niya, no need to submit map. Ay na nga, hindi na nga raw natin kailangan mag-submit kasi automatic nga meron na tayo yan Kaya nga. Bakit tayo nag-submit? Kasi nga, doon sa decision nga po ng yung arbitral ruling, sinasabing atin na nga yun. Oo nga. Pero ang tanong, saan ang hangganan? Paano mo pangahawakan yung arbitral ruling kung wala ka namang sukat nung sinasabi doon, di ba? Nga, no? Hindi mo matukoy kung nasaan. Aba? Sa simple lang hong awayan sa lupa,
Kailangan meron kang survey ng lupa, lote mo. Alam mo kung nasa, ma-identify mo. Totoo yun. Di ba? Lalo na sa dagat kasi napakahirap niyan. Walang hangganan, hindi pwedeng lagyan ng buhon yan. Hindi ka naman pwede mong lagay ng metro dyan. Coordinates ang nandyan, no? Oo. Kaya importante po yan. Kaya yung pagsasubmit natin na yan ay isa ng malaking hakbang para dun sa teritoryo natin. Pero ganun pa man, hindi automatic kung atin agad, ha? Kasi may mga nagdidispute eh. So, ibig sabihin, teka lang, yung Baho de Masinloc, matagal ng ating Masambales yan, di ba? Ang problema kasi, kaya magulo, nakapwesto doon yung China dyan eh. Oo. Doon tayo laging tinataboy, di ba? Kapag kasi ang usapin ay teritoryo, lamang kung sino yung nandun eh. Ay, totoo. Kailangan mo kasi paalisin po na, di ba? Kaya lagi nilang tinataboy. Bagamat meron tayo doon, yung BRP Sierra Madre ba yun? Yung nakadaong doon na hindi na gumagalaw yung barko natin. Di ba? Naihimpil natin doon eh. Ang problema, bago ka makarating doon, yung supply mission, dadaan ka doon sa pinagagawang teritoryo. No? Ito sinasabi ni Antonio Carpio dati. No need to announce coordinates of outer limits of EEZ. Oo, yan no. Ipso facto daw yan eh. And ab initio by virtue of its sovereignty over the land. Ang ibig niya sabihin dito, dahil may lupa ka, may teritoryo ka lupa, basta 200 nautical miles, automatic na meron kang exclusive economic zone. Automatic yan. Kung wala kang makatabing bansa. Paano kung... May overlapping. Ay mo, yung Taiwan. Oo nga, yan. Kinuwenta mo, 200 nautical miles, tatamaan yung teritoryo ng ibang bansa. Di away kayo dyan, di ba? Pas, pwede mo bang ipilit? Hindi, kwinenta ko eh. 200 nautical miles eh. Sabi nung kabi, kinuwenta ko eh, sobre din ako eh. Diba, overlapping tayo. Di away kayo dyan. Kaya kailangan nga merong mga limits, kailangan merong nautical chart. Hindi ba? Kasi kung sinunod natin itong sinasabi ni Antonio Carpio, hindi na sana nag-submit. Hindi na nag-submit yung DFA. Di ba? Kaya mali po yun. No? Buti na lang, nandyan noon si Senador Marcoleta. Kasi kung walang tututol eh. No? So, hindi natin pwedeng ikatwiran. Ang pinagtatalunan namin noon, West Philippine Sea. Hindi ang Baho de Masinloc. Kasi nandun din yung West Philippine Sea. Kasi baka yun ang maging palusot eh. Di ba? Kasi alam mo ng mga abogado, letra por letra, tsaka word for word gumanat yung mga yan eh. Magmumukha silang yan. Mas katawa-tawa, di ba? Sabi, tatanong mo lang, ano bang dagat ang meron sa Baho de Masinloc? Isa rin sa mga yan, di ba? Naalala ko, nagkaroon din ng mainit ang pagkatalo dati dyan. Si Senador Marcoleta at saka si Senador Kiko Pangilinan. Ayan nga. Di ba? Pareho sila ng mga posisyon eh. Na hindi na daw kailangan yung mga kwenta-kwenta na yan. At saka doon pa nga, meron pa siyang advisor mula sa DND, mula sa kung saan-saan. Tapos si Senador Marcoleta naman, batay doon sa kanyang pag-aaral na sinagawa. Binabas pa siya at sinasabing pro-China. Pumapanig daw sa China, Chinador. Ibig ba sabihin yung DFA, DFA? China DFA? Bakit? Sumunod lang naman sila sa batas. Utos nung UNCLOS, Kasi 20 pa pala, 18 tama ba? 2018 ba tayo inuutusan na magsumite na tayo ng ganyang hinihingi nila? Tsaka kailangan talaga pagka meron kang mga karagatan na nasasakop ng teritoryo mo, obligado ka mag-submit ng nautical chart eh. Pero ba't parang hindi ito naibalita ng iba't ibang mga network? Baka nahihiya sila, Jen. Kasi yung mga tagapagsalita nila, binabati ko si Marcoleta nung araw eh. Ganun ba? Nung ito ay mainit na issue, tayong dalawa lang naman ang kakampi ni Senador Marcoleta. Kasi kung ito yung nangyari, bagamat, kulang pa, kumbaga half-baked pa lang ito, Hindi pa talaga masabi nating tagumpay na tayo, pero at least nakaisang hakbang na tayo, Nelson. Importante. Na isumite na natin yung kailangan. Nandun na. Di, isang malaking accomplishment ito. Dapat kabali-balita ito sa buong Pilipinas. Headline. Pero ayaw nga gawin ng iba kasi mauukil-kil na, di ba, binalikan mo yung mga unang broadcast. Oo nga, magbumukha silang ganon? Ano ba yan? Kain
Naka, yun pa pala, no? So, dapat siguro matawagan din natin ang taga-DFA. May paliwanag din nila itong bagay na ito. Baka kasi magkaroon ng pagtatalo sa mga susunod na araw. Bakit sa tagal ng panahon, ngayon lang natin isinumite. Matagal na pala ito hinahanap sa atin ng UNCLOS. Nga, hindi, Diba? matagal din kasi yata ang gawin yan eh. Ganon. Hindi ito basta-basta rin pala. Oo. Tsaka hirap ata yung mga maninisid natin kung paano. Tape measure ata ginamit eh? Yung ruler. yung ruler ang ginamit. Ruler ba ginamit? Pagsukat. Kasi maaaring hindi tayo masyadong merong technology tungkol sa ganyan. Para sa atin sa ating kabatiran, pati technical explanation, baka meron din technical explanation dito ang DFA ukol sa mga bagay ito para sa higit na kabatiran ng ating mga kababayan. Di ba, nagpatawag nga ng hearing dito si Senador Marcoleta? Yes. Pinatawag niya yung NAMRI eh. Oo. Kaya lang hindi nagpuntahan siya. Wala. Hindi sila hindi sila nagpuntahan. Kasi ang sabi nila, yan ay issue of national security. Yan. At doon nga nila ipinalabas yung administrative map na tinalakay nila sa palatuntunan ito. Na may mapa na daw. Hindi daw kailangan gumawa ng bago. Naging tanong nga doon, ano ba yung administrative map? Administrative map para sa mga local government yun, di ba? Makita mo yung boundary ng bayan mo, hindi yung tubig. At saka yung mga regional, sakop na mga bawat region, mga probinsya. At saka sa eskwelahan, no? Yes. Ituturo mo, andito yung dagat, andito yung lupa. Pero hindi para i-claim yung territorial sea mo, yung West Philippine Sea. Kasi doon po yun isusumite sa United Nations. Yes. At doon po pagtatalon-talunan at pagka yan ay ikaw na naig, irirehistro ka na nila ngayon. Yun. Malinaw na yun. Kaya congratulations sa taga-DFA. DFA. At saka yung ating permanent representative sa United Nations, Ambassador Enrique Manalo. Ayan. Sa pagtugon na yan. Ha? Kasi kung naging matigas tayo dyan, halimbawa, sinabi nila, sabi ni Justice Carpio, hindi na kailangan eh. At saka sabi ng mga expert UP professor, hindi kailangan. Sabi din ng mga Dean of Law Schools, hindi kailangan eh. Huwag na tayong gumalaw. Papagurin lang natin sarili natin, hindi naman pala kailangan. Di ba? Hindi wala pang dapat yan. Ang problema, ni-review nila yung batas sa inuutos. Meron talaga inuutosan para talaga sila. Kailangan mo talagang mag-submit eh. Buti hindi kayo nakinig sa kanila. Kasi yung utos nga ng batas, hindi na binabasa ng Senador Marcoleta dati. Bakit po ba nakalipas sa ilang panahon, hindi nyo sinusumite ito? Yun. Kung hindi pa ginanon, baka wala na tayo. Wala pa rin yung at nung nagpakita naman ng map, ang ipinakita, administrative map. Hindi pa pala. Ibig sabihin, gusto lang nilang linlangin ng tao. Di ba? Nagpakita ka ng mapa na hindi naman pala yun yung mapang hinahanap. Kinikilala ng daigdig. Gusto nila pagtakpan ng inyong mga pagkakamali.